Ayun. So marami nagtatanong sa akin yung tungkol sa LTO registration, no. Alam nyo guys, pag bumili kayo sa dealer, si dealer po ang magpaparehistro noon sa una, di ba? Sa mga sasakyan po, nagbibigay sila ng rehistro na 3 years ang validity. So huwag kayong mag-alala, lalabas at lalabas yan. Nagmamadali kayong magkaroon ng plaka, yes, para wala na kayo intindihin, no. Pero nasa legal po kayo, huwag po kayong mag-alala. Yan lang po yung masasabi ko. And then basta as long as meron kayong lisensya, pwede kayong magmaneho naman. Well, actually, ang batas kasi talaga, no, plate no travel, no. Pero wala sa atin ng lapses eh. Diba? Yung comfort na kailangan natin yung sasakyan, kaya tayo bumili niyan eh. Tapos yung dealer, inasikaso naman nila yung proseso, di ba? So no need to worry. Before, yung first time ko makabili ng motor, wala rin plate number yun. So sabi, wag daw mo nang ilayo, di ba? Tapos ang doon kasi bine-break in kasi yung mga motor eh pagka bago. So yung part na yun ang binibigay permit, parang permit to travel yata yung nakalagay doon. Tapos meron lang naka-report doon na ginagamit to dahil binili to as brand new. So naka-process siya. Nawala ng baterya. Ba naman yun? So yun, huwag kayong mag-alala sa rehistro, no? Si dealer po bahala dun. Ayan, biyahe muna tayo guys. So yun, huwag kayong mag-alala sa mga LTO registration guys pagka bumili kayo ng NXT na brand, kasi dealer po ang mag-aasikaso nun. Kung wala pa, matagal yung release ng plaka, hindi po sa kanila may problema, sa LTO na po yun, or sa DOE, no, sa Department of Energy. Pero rest assured na yan po ay lalabas. Maghintay lang po tayo, kasi yung isang motor ko nga po guys, 2016 model, ngayon taon ko lang po nakuha yung plate number. So ibig sabihin 10 years, no? So anyways, nagkaroon ng problema talaga nung taon ng 2016-2017, kaya natagalan. Pero ngayon po kasi ang nagiging problema ngayon yung portal. Yung portal ng automation na ginagawa ng manual encoding para po sa pagpasok sa portal ng ng LTO, no, ng mga ahensya, ng mga kumpanya, ganyan po talaga. Nagkakaroon po ng transition eh. So mabusisi yun kasi bawat numero ini-encode nila. Pag isang nagkamali doon, ala na, paktay na. Ayun, so yun lang muna guys. At kinuwento ko lang over sa ganitong format, no. So yun lang po. Huwag kayong mag-alala, makakabiyahe kayo, dali nyo lang yung OR ninyo, I mean yung resibo ninyo nung binili ninyo yung yung unit po ninyo, no. Mahalaga po yun na meron kayong papel na hawak, no. Lalo na importante, nakalisensya po kayo, may lisensya kayo. At syempre naka full gear, no, na yung dapat na suot mo, proper attire, no, sa pagmomotor mo. So parehas lang po yan, motor, big bike, ganun po dapat ang attire mo, dapat ganun din ang damitan mo, no. Okay, so hindi porket mas mabagal, mas yung susot mo nutshell, hindi po pwede yun. Bawal din po yun, kasi nutshell iba po gamit nun, pang mga bike yun eh, skateboard yata yun, di ba? So yun, proper gear, proper attire, yan po yun. Half face, pwede naman basta yung covered pa rin, kasi ang tinatakpan natin doon yung mata eh, para hindi kayo mapuwing kapag meron naman ng tawag ito, yung mga tumatalbog na bato, di ba? Ang ingay nung nasa likod nating tricycle. Ayan lang po muna guys, thank you po. Ayan, kay Jen. Ayan o, meron na rin tayo dito sa Japan guys. Ito na tayo sa loob ng Disneyland. Makakaway na sila.